Kakambal na marahil ng kasaysayan ng Binondo, ang masasarap na putaheng Chino na dito lang matitikman. Pero bukod sa lasa, ang dinarayong pagkain dito, authentic, exotic Chinese cuisine. Chicken. Chicken ba? Baka. Mali mga ka-wonder, hindi yan manok, hindi rin baka, kundi palaka at karne ng pagong. Ang isang kainan sa kali ng Ongpin, ang specialty, Chinese exotic food. Hi! Welcome po dito sa Arthur's. Dahil karamihan ay Chino ang kanilang mga suki, dapat authentic ang kanilang mga putahe. Nasa mga sangkap daw para maging legit ang lasa. Ang mga rekadong gamit nila galing pa raw mismo sa China. Kabilang daw sa binabalik-balikan sa kanilang restaurant, ilang traditional Chinese cuisine tulad ng salt and pepper palaka at adobong soft-shell turtle o pagong. Kalma mga ka-wonder! Pwede naman daw talagang gawing pagkain ang uri ng pagong na yan. Ang mga soft-shell turtle ay na-introduce dito as food. Ika nga, food source. Finarm yan para gawing pagkain. Ang mga soft-shell turtle ay considered na invasive species na siya. Ibig sabihin dumami siya ng dumami, naging peste na siya. Ayon sa registered nutritionist at dietitian na si Ira Gonzalez, mainam na klase raw ang karne ng soft-shell turtle. Ayon sa ilang mga researches nga, ang soft-shelled turtle, particular na yung Chinese soft-shelled turtle, ay mataas sa protina at mababa sa fats. Ang protein ay mahalaga sa pagbuo at pagpapatibay ng ating mga muscles, pati na sa pangkalatang lakas ng katawan. Ang pagluluto ng mga exotic cuisine na ito, na-master na ng cook na si Jessie. Simula po ako 2013 po, 13 years na po akong nagtatrabaho dito sa restaurant. Una munang ipiprito sa kumukulong mantika ang bawang, luya at mushroom saka itatabi. Sunod na ilulubog sa mantika ang tinadtad na laman ng pagong. Sa paggawa ng Chinese-style adobo sauce, igigisa sa aromatics ang mushroom at chili paste. Saka isasama ang piniritong laman ng pagong, titimplahan ng mga pampalasa at pwede nang ilagay ang mga gulay. Perfect partner daw ng adobong pagong ang lumulundag na sarap ng salt and pepper palaka. Ipiprito lang sa kumukulong mantika ang marinated frog legs hanggang lumutong. Saka ihahalo sa ginisang bawang, sili at onion leeks. At titimplahan ng pampalasang asin at paminta. Ang mga ka-wonder nating Manilenyo, palag ba o tatakbo sa salt and pepper palaka at adobong pagong? Parang butter chicken ang lasa. Mas masarap pa sa mga Para to sa kanin. Pero mas masarap ngayon sa pulutan. Ang lasa ng palaka at pagong, Chinese style, pasado. Ayon sa historian na si Professor Melanie Turingan, nakaugat daw sa kasaysayan ang pagkahilig ng mga Pinoy sa exotic food. Sumikat talaga yung pagkain ng exotic food brought about by the Second World War. Noong mga panahon na yun, talagang taghirap. So anything that is available in nature, talagang kakainin mo. Ang pagkain ng exotic food, hindi lang daw adventurous, nutritious din. Pero paalala ng ating mga eksperto, hinay-hinay sa pagkain at tiyaking maayos ang pagkakaluto. Sa Philippines, may Republic Act 9147 na nagpoprotekta sa wildlife at nagbabawal sa iligal na panghuhuli at pagbebenta ng maraming uri ng wild animals. Kahit may protina at sustansya ang soft-shelled turtle at palaka at ang iba pang exotic dishes, hindi naman sila kailangang maging bahagi ng ating araw-araw na pagkain para maging healthy. Likas sa ating mga Pinoy ang pagiging masinop at matipid pati sa pagkain. Hindi pwedeng magwaldas o may masayang. Kaya basta't ligtas at pwede pang pakinabangan, pinanglalamang tiyan.